Sa mundo ng crypto, madalas ang usapan ay tungkol po sa technology, presyo o regulasyon. Pero nitong huli, isang kakaibang pag-uusap ang naganap sa pagitan po ni Ginong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, at ni Joseph Lubin, ang CEO ng Consensus at co-founder ng Ethereum. Hindi lang ito basta debate tungkol sa pera, kundi sulyap sa kung paano po magkaiba ang pananaw ng dalawang haligi ng mundo ng crypto. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ang ating nakikita rito ay ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ay ano po ba ang pinag-ugatan ng kanilang pag-uusap? Ang sabi po rito ay in a recent exchange shared by All in Crypto on X, Ripple CEO Brad Garlinghouse and Consensus co-founder and CEO Joseph Lubin offered that glimpse. Their dialogue moved from Bitcoin to the role of cash and government policy. However, one moment defined the difference between them as Garlinghouse defense of XRP presented it as a practical solution for real financial challenges. Ayan, ang usapan daw ay unang ibinahagi ni All in Crypto dito sa X, kung saan nagkaroon ng matinding palitan ng opinyon sina Ginoong Garlinghouse at Lubin. Ang usapan ay nagsimula po kay Bitcoin, tapos lumipat sa papel ng cash hanggang sa patakaran ng gobyerno. Pero ang pinaka nagmarka ay nang ipagtanggol ni Ginong Garlinghouse sa XRP bilang isang solusyon sa totoong problema ng finance. Para sa kanya, sa XRP ay hindi lang token, kundi isang instrumento para gawing mas mabilis at efficient ang mga transaction sa buong mundo. Sa market impact, ang ganito pong pahayag mula po mismo sa CEO ng Ripple ay nagdadagdag ng kumpiyansa sa mga investors na matagal nang naniniwala sa utility ni XRP bilang global payment bridge. Ngayon ay ano po ang kanilang magkaibang pananaw tungkol kay Bitcoin? Sabi po rito ay Garlinghouse and Lubin began by addressing the nature of Bitcoin. While Garlinghouse described it as a complicated and maybe the future as a store of value, Lubin took a more academic stance, calling it an experiment in monetary theory and breakthrough in emergent collaborative systems. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Para po kay Ginong Garlinghouse, si Bitcoin ay isang komplikadong asset, ngunit posibleng maging store of value ng hinaharap. Ibig pong sabihin, nakikita niya si Bitcoin bilang digital gold. Pero si Ginoong Lubin naman ay mas academic ang kanyang tingin. Para sa kanya, si Bitcoin ay isang monetary experiment o pagsubok sa teorya ng pera. Sa madaling salita, nakikita niya ito bilang isang technological revolution, hindi bilang practical na pera. Sa market impact, ang ganito pong pagkakaiba ng pananaw ay nagpapakita ng division sa crypto space. Mga naniniwala sa value preservation tulad po ng Bitcoiners at mga nakatuon sa utility tulad po ng Ripple community. Paano naman po nila tinalakay ang papel ng cash? Sabi rito ay their discussion then turned to the idea of cash and its evolution. When asked if cash would change over the next 5 years, Garlinghouse responded, "I don't think cash is changing dramatically in the next 5 years." Lubin countered that cash will be valuable still, but it may take on different forms. Ayan, nang napunta daw ang usapan sa papel ng cash, sinabi ni Ginong Garlinghouse na hindi raw ito magbabago ng husto sa susunod na 5 taon. Sa kabilang banda, naniniwala si Ginong Lubin na mananatiling mahalaga ang cash, pero maaari itong magkaroon ng bagong anyo. Para sa kanya, posibleng pumasok dito ang digital currencies o decentralized forms ng pera. Samantalang para kay Ginong Garlinghouse, mas gusto niya ang stability kaysa eksperimentong pagbabago. Ang market impact po nito ay ang ganitong pananaw ni Ginong Garlinghouse ay nagbibigay ng impression na si Ripple ay nakatuon pa rin sa regulasyon at integration sa kasalukuyang sistema kaysa labis na pagre-rebelde dito. Ngayon ay bakit po naging espesyal ang depensa ni Ginong Garlinghouse kay XRP?
Sabi po rito ay the conversation grew more pointed when Garlinghouse was prompted to complete the sentence, "You should invest in XRP because," without hesitation, he said, "we're solving a multi-trillion-dollar problem and we're making a lot of progress toward that." Ayan, nang tanungin po si Ginoong Garlinghouse kung bakit dapat mag-invest kay XRP, mabilis at direkta ang kanyang sagot. We're solving we're solving multi-trillion dollar problem. Yan, dito pinakita po ni Ginong Brad kung gaano po kalaki ang tiwala niya sa project ng Ripple. Para sa kanya, sa XRP ay hindi lang investment, kundi isang tunay na solusyon sa problema ng mabagal at magastos na international payments. Ipinagmamalaki niyang malaki na ang progress ng kanilang ginagawa. Ang market impact po dito ay ang ganitong klase ng kumpiyansang pahayag mula po sa CEO ay madalas po na nagdudulot ng optimism sa market, lalo na po sa mga long-term holders ng XRP. Ano naman ang layunin ni Ginong Garlinghouse para kay XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay his statement captured Ripple's long-standing argument that XRP is not merely a speculative asset but a utility-driven solution designed to improve global financial transactions. The focus, as Garlinghouse has consistently emphasized, is on efficiency, speed, and cost-effectiveness in cross-border payments, areas where traditional financial systems continue to struggle. Ayan, ayon po kay Ginong Garlinghouse, sa XRP ay hindi po basta asset na binibili para sa speculation. Isa po itong coin na ginawa para sa tunay na gamit kung saan ay ang pagpapabilis at pagpapamura ng international transfers. Habang ang mga traditional system ng bangko ay mabagal at magastos, sa XRP po ay nag-aalok ng solusyon na mabilis, mura at saka secure. Ito po ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang kanyang paninindigan na sa XRP ay coin with a purpose. Ang market impact po dito ay kung magpapatuloy ang adoption sa ganitong level, posible talagang tumaas ang demand kay XRP lalo na sa mga institusyong naghahanap ng efficient cross-border system. Paano naman po nag-react si Ginoong Joseph Lubin? Sabi rito, Lubin declined to engage with the investment prompt, saying not even going to answer that. His avoidance reflected Ethereum's different orientation as a platform for decentralized applications rather than a product aimed directly at institutional financial solutions. Yan, nang tanungin daw po si Ginoong Lubin kung bakit dapat mag-invest kay Ethereum, tumanggi siyang sumagot. Ipinakita nito na magkaiba talaga ang direksyon ng Ethereum at Ripple. Habang si Ripple ay nakatuon po sa institutional finance, si Ethereum naman ay nakafocus sa decentralized applications at saka Web3 innovation. Para kay Ginong Lubin, ang tunay na value ng crypto ay nasa paggamit nito bilang platform, hindi sa mismong presyo ng token. Sa market impact, ipinapakita po nito na si Ethereum at XRP ay dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay technology para sa mga developers, habang ang isa ay solusyon para sa mga bangko. Parehong malaga, pero magkaibang market segment. Ano naman ang sinabi ni Ginong Garlinghouse sa ICOs at saka regulasyon? Sabi po rito ay toward the end of the video, Garlinghouse dismissed ICOs as fraud, contrasting Lubin's view of them as speculative. Garlinghouse also urged governments to embrace cryptocurrencies for efficiency and said his focus remains keeping the Ripple momentum going. Ayan, sa huling bahagi po ng video, diretsahang tinawag ni Ginong Garlinghouse ang mga ICO bilang fraud. Para sa kanya, maraming token projects ang ginagamit lang para kumita ng mabilis. Ipinunto rin niya na dapat yakapin ng mga gobyerno ang cryptocurrencies para sa efficiency. Ang kanyang focus daw ay panatilihin ang momentum ng Ripple at patuloy na palawakin ang adoption ni XRP sa global market. Ang market impact po dito ay ang pagtawag niya sa mga ICOs bilang fraud ay nagtataguyod ng imahe ni Ripple bilang legit at regulatory compliant project na maaari pong magpataas ng tiwala ng mga institutional investors.
Bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ipinakita ng usapan ni na Ginoong Brad Garlinghouse at Ginoong Joseph Lubin ang dalawang magkaibang pananaw sa direksyon ng mundo ng kripto. Si Ginoong Garlinghouse ay mas praktikal at mas business-oriented. Nakatuon po siya sa paggamit kay XRP bilang solusyon sa tunay na problema sa finance. Si Lubin naman ay naniniwala sa technological na posibilidad ng decentralized systems. Parehong malaga ang kanilang contribution. Pero malinaw na si XRP ay patuloy na tinuturing ang sarili bilang tulay sa pagitan po ng traditional finance at ng bagong digital era. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang mensahe po dito ay malinaw. Habang nagkakaroon ng pag-uusap ang mga leaders na ito, tuloy-tuloy pa rin po ang paghubog sa kinabukasan ng kripto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-kripto. Maraming salamat sa panonood.